kapag nilalabanan po natin bilang sambayan ng Pilipino dito sa Laban Kasamang Bayan at sa SMNI, ang CPP, NPA, NDF, at least maliwanag sinong kalaban. Maliwanag ang mukha nila, pinapaliwanag natin. Yung dapat sana ay kasama natin sa gobyerno at kapag pinuna natin, ang tingin nila sa mga nagpupuna na nasa media community at sa malayang pamamahayag ay kalaban nila. Samantalang yung mga totoong kalaban ng gobyerno at estado na magpapabagsak, kasama nila. Una, napaka-anomalya po itong AKAP program na ito. Alay or assistance daw ito sa kung ano-anong mga kulang o hikahos na mga pamilyang Pilipino. May AX na na pinapatupad almost 15 years ago pa sinimulan or mga 15 years ago pa yan. May AX na. Yung tinatawag na assistance to individuals in crisis situation. Tama, ma'am. Naabutan pa ito ni Ma'am Lorraine. Ngayon, ganito pang unang anomalya. The budget process states that all budget proposals and programs shall come from the Executive Department led by the President. Meaning, ang DBM, Department of Budget of Management, ang magpiprepare ng mga programa. Saan kukunin, anong gagastusin, paano ipapatupad ang mga program na ito, saan ito mapupunta. And then, pupunta yan sa may mga committee to simplify it. Kasi nag-attend kami dyan ni Ma'am Lorraine ng review ni Congressman Ungab yung budget process and budget cycle. At yan ay pipirmahan ng Presidente bilang isang proposal, National Expenditures Program, para doon ipasa sa lower house magsisimula and then papuntang Senado. At yan ay dumaan sa scrutiny na at alam ng mga key cabinet officials yan. Lalo na ng Department of Finance, ng mga taga-BIR, ng taga-customs kung saan magkukuhanin ang mga pera. Kaya pati ang budget ng Office of the Vice President, dumaan yan sa budget scrutiny ng mga executive department level. So dito magmumula, the budget will not come from Congress. Congress ay only review and approve. Pagpasok sa kanila, doon lamang sila may kapangyarihan to review and approve, but they cannot change or even add to the programs na pinrograma ng executive. Wala po yun sa kapangyarihan ng Kongreso. I am very certain. We are certain about that. Sinabi po yan ng mga experts, mga auditors ng COA, that the role of Congress is to review and approve yung proposal ng executive at ng lahat ng mga budget program na pinasa sa kanila. Pagkatapos niyan, i-deliberate yan. Ibig sabihin, ilalahad isa-isa. Kaya nga, doon nagkasimula ang pangbabastos at pangbabalahura kay Vice President Sara Duterte as if budget niya yun. No. It was an executive budget that includes the President and the entire executive department among other agencies. Hindi po yun sariling budget ni Sara Duterte. Pero just the same, binastos siya, pinahiya siya, as if siya lang may kagustuhan noon. Dumaan yun sa proseso ng pag-review doon sa komitiba sa executive bago pumunta sa lower house. Pagkatapos ng deliberation, pupunta sa Senado. I-deliberate ulit, uulitin yan, himay-himayin, and then magpapatawag na ng bicameral para i-reconcile. Therefore, itong AKAP ay isang multo na programa na sumulpot out of nowhere doon sa kung saan hindi inilahad sa deliberation, wala sa programa ng executive proposal and program of budget, wala din sa deliberation sa Senado, wala sa deliberation sa lower house. Ito ay isiningit. Insertion po yan. An insertion is an illegal act in the budget process. At ginagawa lamang ang insertion kapag may anomalya kang gustong itago o ipalusot na pupunduhan mo. Iyon po ang long and short of it. Kaya nagulat ang mga senador, pati ang DSWD at ang DBM, Ma'am Lorraine. Brother Franco at mga kababayan, saan ang galing itong multo na AKAP program na may 26.7 billion ng tinanong sa Senado? Ang mga taga-DSWD hindi makapaliwanag, hindi alam anong guidelines, bakit pinunduhan sila. Nang tinanong ang DBM, which is the main proponent committee to the executive budget proposal, wala silang alam dahil hindi nila yung programa. Ang SESTE ay nailusot sa bicameral at ang pinakatinatanong ng bayan, bakit pinirmahan ng Presidente, that becomes now the General Appropriations Act. Ibig sabihin, hindi ba ito ni-review nila Executive Secretary Luke Bersamin
Na pinapirma ang presidente na may mga pinalusot at in-insert na mga pundo, ganon kalakas ang loob ng bicameral nila Martin Romualdez, nila Mig Zubiri o sino pa man ang pinadala sa bicameral, which is not, by the way, the Congress. Bicameral body for the final review is not Congress. Congress is Senate and the lower house. O bakit poderoso itong bicameral body na nagpapasulpot ng mga multo na programa at ang pinupundo ay hindi 10 piso. 26.7 billion, may binanggit pa si Senator Amy. Baka nga 60 billion ito. Ito ang nagpapatotoo na may pandaraya sa budgeting at mga pag-aapruba ng pondo samantalang kinakatay nila ang totoong programang kabutihan ang idudulot sa mamamayang Pilipino like Barangay Development Project. Asahan na uusisain na rin sa Senado ang Cash Assistance Program ng gobyerno na ayuda para sa Kapos sa Kita Program o AKAP na para kay Senadora Amy Marcos ay biglaan na lamang sumulpot sa 2024 national budget. Ang AKAP ay kabilang sa mga social assistance program ng gobyerno na pinaniniwala ang pambayad sa mga pumirma sa People's Initiative na nagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas o charter change. Ayon sa Senadora, batay sa kanyang mga natanggap na report, 60 bilyong piso ang budget sa AKAP mula sa GAA o General Appropriations Act. Mula sa nasabing halaga, 26.7 bilyong piso ang nakalaan sa DSWD, habang palaisipan pa rin kung nasaan ang iba. Lumutang una isingit lamang ito anya matapos ang Bicameral Conference Committee o BICAM, kahit ang Department of Budget and Management o DBM ay wala ring alam. Ang DBM sabi, first time nila narinig, walang IRR. Anong klase to? Eto, naghahagilap tayo ng pera para sa irigasyon kasi El Nino. Naghahagilap tayo ng pera para mabigyan yung PUB. Wala tayong pera para sa rice farmers natin. Ang mahal-mahal ng abono at ng diesel. Pero meron tayong perang ilustay sa ganito. Nananawagan naman ngayon ang Senadora sa DBM na wala munang i-release na pondo para sa AKAP. Paalala niya, dapat maingat ngayon ang gobyerno sa mga nilalabas na budget para sa mga ahensya ng pamahalaan dahil sa posibleng magamit ito ng mga kakandidato sa 2025 midterm elections. Alalahanin natin, ang 2024 budget, itong GAA, kung saan nagkasingitan ng kung ano-ano, is the election budget for 2025. So dapat mas maingat tayo talaga sa pagsisilip ng lahat ng mga item. Kasi ayaw natin na magamit ang kakarampot na pondo ng gobyerno. Pero batay sa dokumento mula sa House of Representatives ay lumalabas na kabilang si Senadora Amy Marcos at iba pang senador na pumirma para sa pagpapatupad ng nasabing programa. Sagot naman ng senadora ay kailangan pa rin itong reviewin. Alam mo ang problema, electronic signature kami lahat. At saka, ang ginagawa ngayon, talagang nilalagay yung signature namin pagkatapos na. Picture taking lang kami. Kaya nga mali itong proseso. Malamang kailangan rin aralin natin itong proseso ng BICAM. Sa kabilang banda ay pinanindigan naman ng DSWD na ang AKAP ay nakapaloob sa 2024 national budget at alam ito ng mga senador. Pero ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez ay wala pang nagagastos na pera para sa AKAP dahil sa kawalan nito ng implementing guidelines. We cannot implement itong ating AKAP kasi yun nga rin pong aming isang paglilinaw, not even centavo. Nitong AKAP provision natin, yung naka-earmark sa atin sa DSWD, has been spent kasi kailangan po muna nating magkaroon ng malinaw na implementing guidelines nang sa ganon ma-implement po natin ito kasi without the guidelines we cannot implement it at hindi tayo papayagan ng Department of Budget and Management na to disperse itong funds na ito kung wala tayong approved guidelines na dumaan din po sa kanilang scrutiny. Sa kasalukuyan ay inimbestigahan ng Senate Committee on Electoral Reforms ang pagtutulak ng charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Pero ani Marcos, ang AKAP ay kailangan ng hiwalay na investigasyon.